nawin sa Pilipinas. Yan din ang ang halimbawa natin pag ang pinag-usapan ay mga burol, no? Chocolate Hills. Yan lang po yata yung pag pinag-usapan burol, Chocolate Hills agad. Grabe po, nakita niyo na ba yung picture? Sa mga hindi pa po nakakakita ng picture, ipapakita ko po. Ayun mga kababayan, itong Chocolate Hills dyan sa Bohol, viral ito ngayon dahil pinatayuan ng swimming pool. Panoorin natin ito, si Badong Aritilis. Sa hindi pa nakasubscribe sa akin channel, paki-subscribe na, Romy Boy. Teka lang, baka meron dito. Dating gawin na. Eto muna, dito ko muna papakita sa YouTube. Ay yan po yung Chocolate Hill. Ayan nakita natin napakagandang lugar ang Chocolate Hills dyan sa Bohol. Kaya lang ngayon, tinayuan ng swimming pool sa gitna. Nakakasira na sa view ba? Dyan sa Chocolate Hills ngayon. Sabi ko parang wala nang wala nang wild west na tayo. Kanya-kanya ng hirit eh. Kanya-kanya na pong palusutan. Kanya-kanya na. Yan pong pagiging may tawag po dito sa alamin ko lang po kung ano yung tawag may tawag po dyan sa Chocolate Hills, bakit po hindi pwedeng galawin yan? No? Anong Captain Pix Resort? Yan pong Pix Resort na yan. No? Ito po, si President Ramos dineclare yung Chocolate Hills in Bohol as a protected area and designated as National Geological Monument and a protected landscape. No? Yan po. So, protected from the word protected. Hindi po pwedeng magtayo dyan ng kahit na No? Hindi po pwedeng basta galawin niya ng madidesforma yung Chocolate Hills mismo. Hindi pa po ako nakakarating dyan. Pero, yun na nga kahit po ba sino nag-approve niyan sisisi nyo na naman kay Duterte yan. Alam ko na yan pagka 2018 pa yan. Kaya po naging issue yan. Kita nyo talagang hindi na po kayo dilawan. Marcos na na talaga kayo. Bangag na ang tawag ko sa inyo. Kailan po ba na itayo yan? Lintik na yan. Wala po nung panahon ni Duterte yan. Huwag niyong kahit na ba anong issue nung kung hindi na itayo Lahat kayo ang sisi nyo kay Duterte pa rin. Ayun mga kababayan, sigurado isisi yan kay Tatay Digong na naman. Yan, alam naman natin itong mga taong naninira sa mga Duterte, kung kahit ano lang nakikita, ipukol nila doon sa mga Duterte. Yan, isisisi naman nila yan kay Duterte. Noong kapanahunan ni Tatay Digong, hindi naman yan lumabas. Ngayon lang yan, 2024. Di ba? Ugugok talaga itong mga bangag na to. Bangag na tawag ko sa inyo ngayon, yung mga supporter. Yun. Mas malala pa kayo sa dilawan. Kahit na po, kanino pa yan, basta ngayon natin nakita yan, huwag nyo isisi sa nagdaan. Sa tingin nyo ba, palalagpasin ni Duterte yan? Tama. Duterte kayo ng Duterte. Ngayon na nga. Ngayon nga pinapakita to. Mas lalo lang nila pinalakas ang mga Duterte. Di ba? Hindi pa naman itong mga ungag itong mga kalaban. Dapat hindi na sila magbanggit ng mga Duterte. Mas lalong pinapalakas ang mga Duterte. Walang makatalo kasi sa mga Duterte. Kaya kahit anong ipukol nila, ngayon, swimming pool dyan sa Bohol, ay ibato naman nila kay Duterte. Si Duterte na naman ang
may kagagawan doon. Ngayon pinapakita, sasabihin nyo na naman, Duterte. Ang mga, alam nyo, akala nyo lusot na kayo sa mga ginagawa nyo ngayon. 2024 nakita yan, ayan oh. Wala kayong Wala nang maniniwala sa inyo kahit ano pa ang lusot ninyo dyan. Wala nang naniniwala sa inyo, ang naniniwala lang sa inyong mga ungag nga mga supporters ni Bangag ay ilan-ilan na lang kayo dyan. Walang naniniwala sa mga Duterte supporters. katotoran lahat. Yan lang ang lagi nyong katwiran. May daga, kay Duterte pa yan. May ipis, kay Duterte pa yan. May traffic, hindi nalutas ni Duterte. Puta, lahat na lang Duterte. Tama. Meron bang issue na ganyan kay Duterte noon? Ayos lang, siraan nila lagi ang mga Duterte pas mas lalong lumalakas ang Duterte. Kung nalaman ni Duterte yan na may hinuhukay dyan, sa tingin nyo, ipapatuloy niya yan? Baka Huwag kayong gumawa ng invento. pati yung naghukay, Kanya na lang kayo lagi. Kaya wala kayong nakikita eh. Wala nangyayari sa Pilipinas ngayon eh. Tama. Lahat ng problema sinisisi nyo kay Duterte. Sisi kayo ng sisi kay Duterte. Hindi namin nakikita yan nung panahon ni Duterte. Wala niyan. Yang mga dilawan pa, sa tingin nyo may makakaligtas kay Duterte? Ito para sa kaalaman nyo. Pag nauna si Lenny, bumagyo, nauna si Lenny doon sa lugar, naghanap na nasa ng presidente. Tapos sabihin nyo na itayo yan kay Duterte, walang nakaalam, nalihim. Ginagawa nyo bobong mga tao. Ano yan? Tinakpan nila tinakpan nila. Gawa na kay Duterte yan, tinakpan. Huwag nyo nga. Tama, kung noon pa yan, kay panahon pa yan ni Duterte, noon pa yan, pumutok na yan na issue, di ba? Ngayon lang yan, 2024, kung hindi nag-viral, hindi yan pumutok. Ngayon na lang yan dahil may nag-promote na vlogger doon. Kami pinagbububula. Walang makakakita niyan noon, nung panahon ni Duterte yan. Sa tingin nyo, walang makakakita niyan? Anong uri na kayo ng utak meron? Binabalita ko ngayon, kayo ba may kagagawan yan? Kayo yata may kagagawan yan. Kay Duterte pa yan. Kay Duterte pa yan. Yung si Duterte nga, hindi lang Kung si kay Duterte pa yan noon, bakit kahit noong simulang paghukay, bakit wala sila nabanggit mayroong hinuhukay doon sa Chocolate Hills, pinahukay ni Duterte? Wala naman eh. Wala, di ba? pakita sa Bagyo, hinahanap na ng dilawan, nasaan ng presidente? Yan pang nagpatayo ng ganyan. Tama. Nag-war on drugs nga si Duterte. Panireklamo, may demanda pa. Yan pang magpatayo si Duterte. Wala na talagang katinoan. Kung ganyan po ang mga katwiran ninyo. Okay. Ano po ang katotohanan? Nakita natin yan ngayon. Nakita natin yan ngayon, 2024. Ngayon lang natin nakita. Huwag niyo po kaming bigyan ng mga katwiran. Tama. Siguro naman may mga eroplano na nung panahon ni Duterte o may helicopter na. Ano yan? Tinago? Paano na itago nung panahon ni Duterte yan? Ngayon lang lumabas? Bilib talaga. At saka yung mga social media ay mga aktibo na ngayon. Di ba? Mula paghukay, dapat mayroon doong mga nakapost. May mga video nagsasabi, mayroong bagong proyekto si Duterte pinapatayo ditong swimming pool. Dapat noon pa. Bakit wala? Walang video, di ba? Ibig sabihin, ngayon na yan, 2024. Talaga ako sa mga followers eh.
Bilib na bilib ako sa inyo. Hmm. Grabe. Ibig sabihin, ngayon, wala silang takot. Wala. Kaya naitayo yan ngayon. Kaya merong swimming pool dyan sa Chocolate Hills. Wala nang takot sa gobyerno ngayon. Lahat na ngayon, wala nang kinatatakutan. Tama. Grabe na talaga, no? Oo. Opo, Madam Gloria Constantino. Sabihin niyo na po na tanga kami. Tanga po ang lahat ng tao sa Pilipinas. Tanga po pati mga dilawan. Tanga po lahat. Ay pinagpipilitan daw eh. Meron na raw kay Duterte niyan. Diyos ko. Sige. Hindi na po muna natin sila papansinin at walang mangyayari. Iba na po yung pag-iisip nila eh. Ngayon po natagpuan niya. Ngayon po tayo mag-usap. Ngayon 2024. Grabe po, no? Kung sino man po yung may kagagawan niyan, hindi po nararapat yan sa protected area. Huwag niyo na po isisi. Hindi ko nga sinisisi kay BBM. Kayo naman sinisi niyo kay PRRD. Ang tutumbukin lang natin dito dapat DNR. Grabe kayo no? Grabe kayo mag-justify. Talaga, no? Opo. Pasensya na po yung mga followers ni BBM. Kami na po nagkamali. Gawa na po yan ng panahon ng PRRD. Wala lang po nakakik. Itong mga followers ni BBM, mas lalo pa ito sa mga dilawan eh. Di ba? Talo pang mga dilawan noon kaysa ngayon. Grabe na talaga ang kalakaran ngayon dyan sa ating bansa Pilipinas, no? Kawawa na talaga ang ating mga mamamayan kapag nagpapatuloy pa itong magiging presidente. Grabe na talaga. Pero malapit na. Malapit na. Mawakasan yan si BBM. Buwan na lang ang hihintayin natin. So yun lang no ang aking reaksyon. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat.